Hindi ko maintindihan kung bakit merong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid sapagkat kinaihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Kibuloy. People, itong mga walang yan to, yung mga mangga, no? Yung sumakay sa popularity mo at nakinabang. PI kayo, tarantado kayo, mga PI kayo. Well, hindi po tayo nagsasabi niyan. Marami po nagsasabi ng mga mamamayan natin dyan. No? I think majority or madalas po nating naririnig, lalo po ngayon na tayo lumalabas sa iba't ibang mga lugar, sa iba't mga sulok ng ating syudad, marami pa rin po ang nagsasabi sa atin. Hindi po ako ang nagsasabi niyan, kung hindi yung mamamayan na mas feeling safe sila nung panahon po nung dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at lalo na po nung kasagsagan ng Waro. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods. Merry Christmas po Ngayong araw ay December 25, araw ng Kapaskuhan. Maraming salamat po dun sa nanood. Ngayon, ano ang ating usapin mga kasama? Merong mga ugong-ugong, marami hong patutsada, marami hong nagsasabi na mas lalo hong titindi ang siraan sa politika. Kasi paano natin nasabi yan? Mamaya sa dulo na ng ating video, ipapanood ko sa inyo kung ano yung binibigyan kasi ng kulay. No, alam mo yung merong mga mga bayaran, siguro ang tawag sa kanila, bayaran para sirain ang imahe ng mga magagaling na tatakbo bilang senador. Alam nyo naman si Senador Marcoleta. Senador na ho ang tawag ko dyan Alam nyo naman ho ang datingan yan. Kahit saan hong lupalop ng Pilipinas magpunta yan, magna-number 1. Ngayon, siguro isang pamamaraan ito ng mga taktika na ho ito pamamaraan ng mga kalaban na itong mga binayaran daw di umano gustong pabagsakin ang magna-number 1 na senador. No? Kaya nga lagi natin sinasabi sa inyo mga kasama, suriin mabuti yung mga trapo itapon, ipras sa inidoro. PDP line, sapat na. Huwag ka magbabawas, huwag ka magtatanggal, huwag ka magtatapyas. Sa party list, Duterte party list. Pag narinig mo yung Duterte party list, nabasa mo yung Duterte party list, yan ho, ang boto nyo. Ilang beses ko na sinasabi dito kung sino-sino yung mga tatakbo bilang senador. PDP line. Huwag kayong magtatapyas. Kasi merong nagsasabi na meron daw isa dyan, tik-tik. Ika nga, tik-tik daw kung tawagin. Hindi nyo ho ba alam, yung tik-tik na sinasabi nyo, 2021 pa. Ang ini-stand nun si BP Sara. Hindi ho tik-tik yun. Yung mga nagsasabi nun, baka sila ho yung mga tik-tik. Ito, masimulan na natin, pero bago natin simulan natin talakay ng reaksyon, isang like, isang share, gusto po tayo dyan. Ngayon, ano yung reaksyon ng isang dating PNP chief patungkol doon sa mga naghari-harian sa Kamara. Sa tagal ng nananahimik nito ni General Albayalde, meron na husang nabanggit dito. Parang interview lang interview ito sa kanya. Pero siyempre, kahit pa paano, mapapakinggan yung side niya. Kaya nga sabi natin, magre-reaction lang tayo. Reactionista lang naman tayo. Sang like, sang share, sa tayo dyan. Ito na. General, ano bang meron? Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung mga dapat malaman ng ating mga kababayan? Kasi sa tagal-tagal, ito nga si General Albayalde, parang kinukonekta ito ng mga bakulaw sa Kamara. Isa daw itong parang kasama daw ho. Hindi nyo ba alam? Ito ho'y napakagaling na PNP chief. Isa sa mga hinangaan natin. Di ba? Kinukonect, tinatanong siya, gusto siyang maging resource person para doon sa investigasyon ng EJK.
ano ba stand ni General dito? Ha? Eto na. Para maganda at maliwanagan tayo. Pasok mo, General. In the first place, yan po isang recommendation lang. No? Yan pa ay pag-aaralan din ng ating DOJ. At from there, malalaman po natin kung ano talaga ang magiging kaso kung meron man. No? Ngunit at the end, sabi ko nga, kami po ay nagpapasalamat at natigil na yung public hearing na yan. Palagay niyo ba naging patas sa Quadcom sa pagkatapos sa iyo? Well, hindi po siguro sa akin lang. Nakita naman po natin no kung ano yung gusto nilang marinig, yun ang dapat sabihin ng mga resource person at hindi lang naman po tayo ang nakakakita. Marami pong bumabatikos na kung saan ang gusto lang naman nilang marinig talaga, yun ang dapat sabihin at madalas yung mga resource person ay nako-contempt pag ayaw yung kanilang mga sagot. Yung treatment po sa mga kabarang ninyo at sa underclass po ninyo? Well, nakita naman po talaga natin no kung paano po talaga tinitreat yung mga resource persons no at actually yun pa nakakalungkot na kung saan dapat po ang ating Congress actually yan po ang talagang protector of the citizens of the Filipino citizen actually no and the protector of our constitution. Tama. Nakakalungkot pong nakikita, sabi ko nga kapag meron pong sumasagot na mga pulis natin o mga resource person diyan na pag ayaw nila yung sagot, nako-contempt agad. No? Ito nga hong huli, parang itong dalawang senior, si retired General Wilkins Villanueva, meron po yatang contempt at meron siyang warrant of arrest. Palagay niyo ba naging matagumpay ilalaban kontra droga ni dating Pangulong Duterte? Well, hindi po tayo nagsasabi niyan. Marami po nagsasabi ng mga mamamayan natin dyan. No, I think majority or madalas po nating naririnig, lalo po ngayon na tayo lumalabas sa iba't ibang mga lugar, sa iba't mga sulok ng ating syudad, marami pa rin po ang nagsasabi sa atin. Hindi po ako ang nagsasabi niyan, kung hindi yung mamamayan na mas feeling safe sila nung panahon po nung dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at lalo na po nung kasagsagan ng war on drugs. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Ito yung sinasabi natin, ha? Ngayon, mga bakulaw. Ano masasabi nyo ngayon dito? 'Di ba? Sa yung PNP chief, isa sa naging PNP chief nung panahon na yon, kung hindi tayo nagkakamali, ha? Parang umupo rin siya, pero alam niyang walang mga EJK, ha? Safe ang tao. 'Di ba? At sinasabi niya na ang taong bayan na ang nagsasabi. Bakit ito mga bakulaw hindi naniniwala? Kasi nga ang ang target ay yung pabagsakin ang pangalan Duterte para hindi na makatakbo at para wala silang sagabal sa pagnanakaw ng alam nyo na kung anong mga huwag nyo kaming lokohin. Ubus na nga Diba? Sabihin nyo sa akin. Ngayon, gusto ko lang bigyan ko lang kayo ha. Baka sa mga taga Pampanga ho kung basta mabalitaan nyo ho na itong si General Albayalde ay tatakbong mayor. Suportahan nyo. Huwag nyo kalimutan kasi isang ano rin to Isang tumulog sa din to sa, alam niyo yun, yung pinagbabawal na candy. Di ba? Siya ho, ang kaisa ng ating Pangulo, Duterte, sa pagsiwata ng mga pinagbabawal na candy na yan. Kaya supportahan nyo, mga taga Pampanga, kung saan man hindi ko ho alam, hindi ako familiar kung anong lugar mismo to si General Albayalde. May pasok ko lang ho kasi tatakbo pala. Pero, nabanggit niya, isipin nyo, nabanggit niya. Nung namumuno siya, taong bayan na, nagsasabi, maganda, safe ang mga tao. Lalo na yung mga kababayan natin. Ngayon, yung mga paandar ngayon na sinasabi na, eto na, marami hong paeklat ngayon ng mga politician, nagbabayad na ho sila ng mga nagbabayad sila. Alam nyo naman yan. Sino-sino yung mga bayaran na yan? Nandyan lang yan, pakalat-kalat sa Gedli. Di ba? Kaya maging wise kahit man siraan ng mga Duterte, siraan ng mga kaalyado ng Duterte, wag ho kayong padadala. Dahil lahat ho yan, ginagawa ng mga kalaban. Meron nga sabi sa sa tarot reading, di ba? Gagamitan sila ng napakaraming pera.
para lang siraan ang mga Duterte, para lang hindi makatakbo ang mga Duterte. O, eto naman, kung sakali lang ho naman, mag number 1 ho ang kaalyado ni Tatay Digong, ni Ate Sara. Oo, suportahan nyo yung party list. Huwag nyo kakalimutan yung party list, Duterte party list, Panao party list, at Sagip party list ni Senador Marcoleta. Yan ho lang ang ating kagustuhan na talagang makapasok ang mga Duterte pagdating ng 2025 at 2028. Kasi ang ganda ho nang nangyari sa Pilipinas. Yung mga OFW natin Merry Christmas po. Yung mga migrante, saan man kayo, sulok ng Pilipinas, ng bansa. Oo, nakita ko yung mga comment nyo. Ang dami. Solid talaga. Ito na. Survey tayo. Anong kagustuhan nyo na pagdating ng 2028? Oo, kasi may magsasabi, baka daw hindi pwede si Tatay Digong na tumakbo ulit. Di si Ate Sara at kung pwede si Baste. Diba? O kung ayaw ni Baste, pwede naman si Senador Marcoleta. Kung pwede naman si Pulong. Ate Sara, Pulong. Basta Duterte. Kasi talagang maganda naman. Ngayon, Davao. Usaping Davao tayo. Wala hong utang. Diba? Ano pa? Ano masasabi ng mga bakulaw dyan? Diba? Yan ang sinasabi natin. Eto, mapunta na tayo dito. Bakit ba nanggagalaiti ito si Kuya? Napapamura na naman siya. Ang mga bagay-bagay talaga na meron kasing mga tao talaga na hindi, Kuya, ikaw na magpaliwanag sa atin, no? Ikaw na magpaliwanag sa ating kababayan para malaman nila kung ano talaga yung mga saloobin, at saka ano bang plano, Sabi ng ating kababayan na si Merly. Ano ba ang plano, Kuya? Merly, thank you sa pag-comment. Kuya, ipasok mo. Ano yung usapin dito, Captain Dado? People, itong mga walang yan to, yung mga mangga, no? Yung sumakay sa popularity mo, Ayan. at nakinabang. PI kayo, tarantado kayo, mga PI kayo. Pati mga kabalyero na nakinabang kayo. Nasaan kayo ngayon? Iniwanan niyo yung mama at hinahayaan ninyong upakan ng mga politikong kaaway. Wala kayo talagang ka-prinsip-prinsipyo sa buhay. Is this how you treat a president na tinanggal yung mga laglagbala na yan, ang bigay ng serbisyo na tama? Nako, kakainis Nakakainis. Gusto nyo pang ikulong ng ICC? Gusto nyo pang i-deliver sa ICC? Minamasamaan ninyo, tapos bastos-bastusin ninyo na sabihin yung Rodrigo Duterte, wala ng president. Putagis kayo, mga PI kayo. That's not how you treat a former president. Mga walang iya kayo. And a current vice president. Kayong mga nakapwesto kayo, mga animal kayo, mga nakapwesto kayo, lilitisin namin kayo. Pagkaikot ng gulong, lilitisin namin kayo. At maglalagay ka ng death penalty. Upakan namin kayo. At talupa namin kayo. Papipilang namin ng taong bayan sa Luneta. Pagsasampal-sampalin kayo. Mga hayop kayo. Manakatikim lang kayo ng konting power. Kayo yung mga langaw na pinadapo lang ng kalabaw sa likod. Ay, mataas pa kayo sa kalabaw. Hayop kayo. Walang kakwenta-kwenta. Yan, diba? Nakakatuwa. Happy ako kasi nakatawa pa ako rito makikita extra. Sorry merong photo bomber yan cute so sorry, hindi sa mga Intel sorry na lang, hindi nyo alam yung di nyo alam kung ano pinag-usapan. Di nyo alam ano pinag-usapan namin. Diba? Sarap asarin Sarap mang asar It's about national security issues. National concern. Ito yung kami, mga mini-guest. Si General De Leon, si Commander Bukay, at ako, mga tatlong
mga retired MUP, mga Ito na mga kasama yung sinasabi natin. Oo. Salamat ha. Ito, kita nyo? Andun sila. Parang gathering. Ayan na si General De Leon, si Capdado, at si yung isa na nakalimutan ko eh. Sorry boss, alanahanin ko kung ano, nakalimutan ko. Bigla-bigla lang kasing ano eh. So sila, ayun na. Ito na, ang saya-saya. Tuloy mo kuya, tuloy mo Capdado kung ano yung mga kwento mo rito. Former military na tumatayo at sinisita ang mali. Okay? So ito, we were able to make a post, make a picture-picture. Yan, kakatuwa, no? Christmas talaga. Papakwadro ko to. Papakwadro. Kakatuwa eh. Kahit mamatay na ako, pwede na eh. Huwag naman. Wag. Ayoko pang mamatay. Papatay pa ako. Marami pa ako papatayin eh. Marami pa akong kakatayin. Mga animal kayo. Pila kayo ha? Pila. Kakatuwa, no? Iba-iba. Sabi ko kasi doon sa kumukuha, wag mo tipirin. Okay lang. Yun pala, meron na palang inatinan si Capdado at si General De Leon. Inatinan, meron na pala silang inatinan na gathering, no? Parang Christmas gathering. So, kung ano man yung pinag-usapan nila, wag na muna nating alamin, no? At baka siguro, sa susunod na video, baka malaman natin at sabihin na rin ni Captain Dado kung ano-ano yung mga yon. Pero sa ngayon, meron na po tayo, nakapuntos na po tayo, ika nga. May puntos na, kumbaga sa basketball, lamang na ng 3 points, ika nga. So, ayan na. Mapasok naman tayo dun sa mga paninira na mga bayaran daw, di umano. Pero sa tingin ko talagang ganun talaga ang taktika nila. Kasi nga, ang lakas eh. Alam mo nyo naman pag ang malakas. Pag malakas ang kakandidato, ginagawa ng anomalya. Ginagawa ng kung anong kwento. Kaya mas maganda, marinig natin ang sinabi ni Senador Marcoleta sa usapin na ito. Kasi, sipin nyo billboard lang. Ano naman kung halimbawa magkasama sa billboard? Pares naman itong religious member. Diba? O religious people. Ikaw na gumagawa ng kwento. Sabi rito Ikaw gumagawa ng kwento. Makinig ka. Para alam mo kung ano sasabihin ni Senador Marcoleta. Pasok mo, Senador. Hindi ko maintindihan kung bakit merong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid sapagkat kinahihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Kibuloy. Bakit kaya hindi siya nag-research din na para sana nagtanong-tanong siya kung sino yung nagpagawa? Kung sino nakipag-usap? Para sana basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi siya paniniwalaan eh. Malinaw po sa kaisipan natin yun. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid. Yan ang mga target talaga ng mga yung mga sinasabing bayaran. Kaya ikaw, sabi dito, mag-isip-isip ka muna, kuya. Para hindi mo sabi ko nga sa inyo mga kasama, wag ho kayo magpapalin lang dito sa mga napapanood na yung mga bulager. Ganyan ho ang mga taktika nila. Kaya alam nyo na boboto nyo. Pagdating ng Mayo, midterm election, PDP line, PDP laban, at yung party list na nabanggit ko, yun lang. Tapos, wala na kayong ibang iisipin. Sa mga taga-ibang bansa naman, sa embassy ho kayo makakaboto. Pero, halimbawa naman na hindi alam ng ating kababayan, ikwento nyo na lang ho kayo maging boses. Halimbawa, kasama nyo sa isang bansa dyan at walang idea. Minsan lang makapanood ng mga balita. Di ba? Ay napapanood pang balita ay mga bulag.
Bulager. O yung mga alam mo naman, marami dyan, kahit mainstream media. Ayaw ipakita ang mga katotohanan. Kaya nga, sabi dito, wag na wag kayong, maniniwala doon sa mga bulag. Eto na ang katotohanan. Pasok mo ulit, Senador. Na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. Kaya gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa, nakasama ko rin kumakandidato dyan, na talagang gusto nila kung makasali doon sa kanilang mga billboard. Totoo yan ko nga, kasi bilang kayo po sa national, wala tayong, ibig sabihin, hindi nyo napipigil. Halimbawa ako, isama ko kayo sa lararo, magpagawa ako ng billboard, hindi nyo, tigil mo yan. Masama naman ata yun kung nagmamagandang loob na nga po ako sa inyo, di ba? At ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito, ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Pero dahil sa nakita ko, nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba direct para makita na halimbawa yan. Ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandidato ng pagkasenador. Siya ang pinakamaraming billboard na naisabit sa buong Pilipinas. Malalaki yan ko, ha? Malalaki, at saka strategic, at saka marami. Pero dati ko, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Ngayon sinama niya ako. Sasabihin ko ba sa kanya, huwag mo ko isama. Wilbert, huwag mo naman akong isama dyan. Paano ko naman sasabihin sa kanya kung halimbawa gusto niya akong isama roon? Ako, pasasalamatan ko kung Wilbert. Siguro, pag nakita kami, pasasalamatan ko na lang sapagkat para sa akin, ay pandagdag na visibility ito. Napakarami ng nito, ng maniwala ka, kahit yan ako pumunta. Nakikita ko yung mga billboard na malalaki, strategic ang mga lugar. Hindi lang mas poster yan kay Kong Wilbert, talagang billboard. Billboard yan. Nagginasusan talaga niya yan. Siguro itatanong ko sa kanya kung meron siya sa doon sa Scarborough Shoal. Palagay ko, sa dami. Alam mo, nung makausap ko, kaya ko lang nalaman na gagawin nila ito. Tinagpo ako nung kanyang political officer. Ito, nabigla ako nung pumunta ako ng Albay. Doon pala yun eh. Yes po. Sabi niya, kung yung second wave ng aming mga tarpaulin na nasa mga billboard, papalitan na namin, napagpasyahan namin, na isasama ka namin. Pagkatapos ang magiging titulo niya, The Defenders. Kanya, ayan, makikita mo. Direct, magpasinag pa tayo ng iba naman. Baka naman sabihin nila, isa lang. Yung iba pang kandidato ayan naman si Willie Revilla. Kandidato rin. Kandidato for Senator. Pakinggan nyo. Ano naman sabi? Marami kang matututunan sa kanya, di paninindigan. I see you later, Congressman. Congressman, I see you, yan ang mga mababait na mga kasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mag-independent kami, sarili paninindigan. Sinasama niya ako. Meron pang isa dyan eh. Meron pang isa direct. Ayan. Pasok ako sa Senado, kailangan mag-aral ka. Kagabi yun, magkasama kami ni Congressman Marcoleta. Ayan po, nagtanong ako sa inyo tungkol sa batas. Yan po, hapon niya, kagabi, napakabuting tao nito, napakasimple, siya po nga isang kapatid sa iglesia, at ang nakakatuwa dito po, marami akong tinanong sa kanya at marami akong natutunan. Especially sa mga estudyante, una-una, kung tatakbo ka, dapat alam mo yung pinapasok mo sa gobyerno. Kasi nasabi ko, tumatakbo silang senador, pero gusto nila kong makasama. Sa iba't ibang kaparaanan. Ano naman ang gagawin ko? Sapagkat ako rin naman, gusto ko rin kahit papaano, magamit ko rin yung maraming paraan na makilala ko ng ating mga botante sa buong Pilipinas. Alam ka naman, pigilan niyo yan ko. Meron pa nalilipag-tandem sa akin. Kailangan malaman natin. Hindi, ito yung pagpunta ko sa Juan. Ito yung kukwento ko muna. Sa Gisag ng Laguna. Ito yung sinasabi ko, nagpunta ako sa Kapitolyo ng Santa Cruz. Nandiyan sa Santa Cruz. At pagkatapos ay tinagpo ko yan. Ayan ang mayor ng Santa Cruz. Napakaraming tao. Namimigay siya ng mga 4-piece. At saka iba't iba pang mga regalo. Napakaraming kapatid dito na bumati sa akin, kaya gusto kong ipasinag yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may pagmamalaki pa na binubulong sa akin. Yung provincial assessor, sabi ko nga sa iyo, ay kapatid pala. Yung provincial sa jail, provincial jail. Provincial jail. At saka napakarami pang mga kapatid na siguro mga 15 ang lumapit sa akin. Ngayon, iwanan natin yan. Yung iba pang mga posters na kasama kayo. Ayan. Ayan, tumatakbong gobernador, dating Congressman Sol Aragones. Ito yung sinasabi ko sa Laguna. Kilala nyo na. Ito yung sinasabi ko nga taga Laguna. Kita nyo sigurado naman sa mga taga Laguna, iboboto nyo na ito si Ate Sol. Gobernador pala itatakbo nito. Sino ba makakalaban nito? Kung ako talaga papipiliin opinion ko sa mga napapanood ko doon sa mga sa Bacolao hearing,
mas pipiliin ko na lang ito si Ate Sol. Oo. Kasi isipin nyo, kung magiging governor ito si Ate Sol, sigurado marami itong matutulungan. Marami po itong mabibigyan ng trabaho. Diba? Buti na lang napakita ni Senador Marcoleta si Ate Sol, kaya ikampanya na rin natin, ha? Sa mga Tagaluguna, survey tayo. Iboboto niyo ba si Ate Sol, ha, sa pagka-gobernur? Ako naman parang gusto ko itong manalo. Yun lang ang para sa akin, no? Ito ipunyo ko lang naman to. Bukod doon, malaya naman tayong kung sino ang gusto natin, di ba? Survey. Iboboto niyo ba to si Ate Sol? Yes, iboboto namin yan. 101%, boboto namin yan. Hindi naman, nako. Sige, si Ate Sol na lang kaysa doon sa isa. Tuloy natin. Laguna rin, opo. Ayan, nga pala, no? Ako pa yung pinakamalaki kaysa sa kanilang mukha. Nakita mo, sasabihin ko, huwag mo ilalagay dyan. So ito ay hindi kayo nagpagawa nito? Hindi naman sila nagpapagawa. Ngayon gusto ko kung nakikinig sana at nanonood yung vlogger na babae, alam mo, kung sino ko man, dahil di ko naman siya kilala. Trinity na rin yun, no? Huwag ka naman gagawa ng gano'n na para bang palalabasin mo ng mga kapatid namin na kinaihiya ako. Samantalang, sabi ko nga sa'yo, sana makasama ka doon sa mga sorties namin para makita mo kung paano yung pagtanggap nila sa akin. At saka itong nakikita mo ito, sana nanonood ka rin. Hindi po ako may gawa niya, sila po. Wala po kong gastos dyan. Ayan, governor ang kanyang tinatakbuhan. Governor ng Laguna po yan. Meron pa. Sige, direct, baka makita pa natin yung iba. Ayan, tumatakbong senador, si Vic Rodriguez. Opo. Kasalanan ko ba kung isabit ako doon sa truck na ginagamit nila, Jen? Gusto ko lang patunayan, doon sa vlogger na yon. Miss, kung ano man ang pangalan mo, masyado ka namang, mali ka naman. Dito nga, ayan, pati pamimigay na lang ng kung ano, nakasabit pa yung... Diba? Sabi ko sa inyo, baka kilala nyo nga yun. Pero wag nyo hunang wag nyo panuunin nyo. Dahil walang kagana-gana at walang sustansya yung mga binablog nun. Kasi isang beses nakita ko yun. Bakit nga ganito yung sinabi niya? Nagna-number 1 tapos hayaan na natin yung kung sino man siya. Basta dito mag-focus tayo, ha? PDP line. Tapos yung party list. Tapos, wala na kayo ibang iisipin. Diba? At antay na lang natin yung pag-upo ng mga senador na kapartido ni Tatay Digong at ni Ate Sara. Pasok. Barangay Tugtog. Saan po yung Barangay Tugtog? Hindi ko naman teritoryo yun. Hindi ko naman headquarters yan. Makikita mo na nakalagay yung mga pangalan mo. Pero ito po, parang nila sa akin. Siguro yung kagustuhan nila. Yan. Sinasabi pa nila yung pangalan ko. Wala ko dyan. Hindi ko teritoryo yan. Pero tinuturuan nila yung mga tao. Sabi pa nung isa na lang po iboto natin kanila. Ngayon, sasabihin ko ba sa kanila, Jen, Nelson, na itigil po ninyo yung ginagawa. Ayan po mga ginagawa nila. Gusto nila suportahan kayo, hindi ba? Ayan, binabagit ang pangalan. Sige, direct. Yan. Kilala niyo yan. Congressman Gaston Bunting. Sa Paranaque. Ayan. Sasabihin ko ba sa kanya, Congressman, huwag mo na gagawin yan. Yan na naman, kumakandidatong mayor naman sa Santa Ana. Santa Ana, saan po yan? Pampanga. Ayun, nakita mo yung pangalan ko nilagay doon. Pati yung middle name ko nga nilagay pa. Para malaman nilang taga Pampanga kayo, Kong. Sige pa. Yan. Lumalaban ng board member sa Pampanga. Nakikita mo yung litrato ko kahit medyo maliit lang pero nilalagay nga nila. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Nelson? Talagang gusto nila kumaisa. Ayan, mayor ng Mexico, Pampanga. Ganun ba? Yung kapatid niya, pinakulong ko pa Kaya maniniwala ka. Ito, magtataka ka. Si Mayor Tumang, yan ang kumakandidato. Kapatid niya yung pinakulong ko. Isipin mo. Yung kinontempt nyo sa ano? Nakulong. Ayan, kasama yung litrato ko. Miss, kung nakikinig ka, sana makita. Ayan, mayor na naman yan. Lumalaban ng vice mayor. Sinama na naman ang pangalan ko. Ibig ko sabihin, napakarami pong kumakandidato na talaga pong gusto nila akong makasama. Ang mga po ay nasa sa kanila. Hindi ko naman po kayang panghimasukan. Ang tanging naiisip ko lang, gusto lang nila akong makasama siguro. Baka sakaling ako po ay nakatutulong dito sa kanila. Plus factor sa kanila yun, Bong. Kasama nila kayo. Ikaw ba isasama ka sa isang tarpaulin kung wala silang maaring makuha ang ganansya halimbawa? Ayan. Arayat yan. Arayat Pampanga. Nakita mo bang ako bang pinakamalaki ang litrato? Parang kayo nasa likod ng mga kandidato kung sana matauhan itong babaeng vlogger na ito. Na huwag mo nang kalantariin yung mga kapatid namin sapagkat kami kami matatag. Ang namin lang iniiwasan dito baka meron kang mailigaw Baka meron kang may maniwala sa iyo Masakit ang loob ko kahit isa lang o dalawang mapaniwala niya diyan Tama naman. Kasi dapat nating ituwid ang mali. Totoo po, Kong. At saka may mga tao kasi Saan ba yan?
Ayan, isa pa yan, oh. Oo. Sa Team, saan Mindanao ba? yata. Saan ba ito? Sa Mindanao yata yan. Di ba sabihin, napakarami nila dyan eh. Na iba-ibang posisyon na kanilang tinatakbuhan na talagang gusto nila akong isama. Opo. Yan, totoo naman ho lahat ng mga sinasabi rito. Eh bakit nga naman kasi ginagawa ng issue? Para ilihis, ha? Wag ho! Naku! Hindi mo ba alam mga kapatid? Naku! Ibahin mo lang yung content mo. Wag ganun. Huwag ka magko-content ng gagawan mo ng isong mga, naku po, sabi ko sa iyo. Ay, basta huwag kayong magpapanila kung ano may yung napanood nyo doon. Sabi na banggat ni Senador Marcoleta, lagi kayong mapanuri. Sabi nga niya dito, baka makahata ka pa at maligaw mo nga. Ika nga, sabi, yung ibang mga tao na kaya mong linlangin. O kung sino man yung nababanggit dito, hindi ko rin kilala kung sino yung bulager na yon. Pero nakita ko nga yun nung thumbnail. Naku po, bakit ganito? Bakit ganito ang ginawa mo? Dalawang religious group na matitino, tapos gagawin mo ng kwento. Aba! Baka hindi natin alam kung ano yung totoong pakay nito. Sabi nga, 'di ba, wag na kayo magpapalinlang sa mga ganyang mga bagay. Pag alam niyo against, wag niyo nang panuhurin. Hanggang sa muli ha. Bye-bye. Merry Christmas sa lahat ha. Bye-bye.